Sa huling deklarasyon ng ceasefire sa Israel kontra Iran, nagkaroon pa rin ng pagpapalipad ng missile at rocket dito sa Israel at kumitil ng mga buhay dito sa aming lugar sa Beersheba. Hayaan niyong isalaysay ko sa inyo ang kwento ng isang caregiver dito sa Israel. Bagamat ayaw niya magpa-interview, ako na mismo ang personal na lumapit sa kanya upang alamin kung paano niya nailigtas ang buhay niya at ang buhay ng kanyang inaalagaan bilang isang caregiver. Hayaan na lang po natin na pangalanan siyang si Isa. Hindi ko alam na mayroong Pilipina na nakatira doon sa tinatawag sa aming lugar na Jabotinsky Nevesev, Beersheba, kung saan sa huling deklarasyon ng ceasefire ng Iran ay nagpalipad pa rin sila ng rocket at tinamaan ang apartment na tinutuluyan ni Isa. Ngunit nakaligtas siya. Paano nga ba siya nakaligtas? Isinalaysay niya sa akin ang mga pangyayari kung paano siya nakaligtas at halos tumayo ang aking mga balahibo sa aking mga braso at maluha sa kwento niya. Hayaan yung isalaysay ko sa inyo bilang hotel workers ang kasaysayan ng isang caregiver sa huling deklarasyon ng ceasefire ng Iran at Israel. Pakinggan niyo po ito. Ayon kay Isa, alas 4 ng madaling araw sa Jabotinsky Nevesev ay nagising siya. Ngunit dahil sa emergency alert, ang ginagawa daw niya, nilalaksan niya ang sound ng kanyang cellphone para marinig niya yung emergency alert. Dahil halos napuyat siya sa pagbabantay sa kanyang alaga na matanda. Dahil yung inaalagaan niya ay palaging nanonood ng TV. Sa mga araw na yon, ay abala siya sa pag-aalaga dun sa kanyang inaalagaang matanda. At puyat siya bago mangyari ang emergency alert na yon. Yun yung huling pagpapalipad ng Iran sa Israel. Ayon sa kanya, gabi pa lang, inayos na niya yung bag niya. Parang ako. Nilagay niya yung passport niya sa table, pinilan niya yung perang inipon niya at balak niyang ipadala yon through NEMA. Kung hindi ako nagkakamali, basta meron ditong pangalan na pwedeng ipadala yung cash. Ihuhulog niya yon para ipadala sa pamilya niya sa Pilipinas. At nakatulog na siya noon, biglang nag-emergency alert. Ang naisip niya ay yung matandang inaalagaan niya. Kunin ang dalawang cellphone at yung matandang inaalagaan niya. Hindi niya na nakuha yung bag niya na may pera at merong passport. Bago sila pumunta sa safety room, inutusan pa siya ng inaalagaan niya after the emergency alert na ipagtimpla siya ng kape. Pinagtimpla muna niya ng kape ang kanyang inaalagaan at pagkatapos nun, dala-dala ng matanda yung tasa na may kape para pumunta sila dun sa safety room. Tinanong ko si Isa, paano ka Isa nakaligtas? At ayon sa iyo, nasa 5th floor ka nun. Kami mga hotel workers, kaya namin tumakbo ng mabilisan pag nasa 2nd floor kami. Nakakarating na kami sa bomb shelter.
how much more na isa kang caregiver at meron ka pang inaalagaan na mabagal maglakad at may hawak-hawak po parang yung kung may gulong na parang tukod na naglalakad na ganon para hindi matumba. At talagang hindi ako tumigil para ma-interview siya. Ayaw niya po talaga magpa-interview. Na-interview na po siya ng OWA. Pero ayaw niya ipakita yung mukha niya. Kaya ako na lang po magsasalaysay ng story niya. Hindi ko pa po alam na ganun. Ayon sa kanya, doon mismo sa P-floor na tinutuluyan niya ay merong safety room. Hindi sila bumaba. Doon siya tumuloy kasama kanyang inalagaan. Dalawa lang sila doon sa safety room na yun. Ibig sabihin, yung bahay niya na tinuturuang apartment, isang building, nasa 5th floor siya, yung tinutuluyan niyang apartment, sa loob merong safety room. Doon talaga magtatago. Pwedeng hindi ka na bumaba. Nung pagpasok nila ng safety room, nagsirena na. At parang normal lang sa kanya yung pagkisirena. Hindi siya nakakaramdam ng takot. Isipin nyo na ipagtimpla pa niya ng kape yung inaalagaan niya. At nung gabi daw na yun, umaga na yun, alas 5 kasi yun nag-rocket alert eh. Hindi talaga daw siya kinakabahan. Wala siyang takot na nararamdaman. Siyempre, nasa safety room, safe siya. Pero nasa 5th floor, wala po dun sa underground. Kasi may underground pa po ang mga apartment eh. Pagkatapos, nung nagsirena, yun na yung huling pagkakarinig niya. Napakalakas na pagsabog, halos yung pandinig niya ay masira sa lakas. At pagkatapos ng malakas na pagsabog na yun, ay narinig niya ang mga nag-i-screaming o mga umiiyak at nagsisigawan. Naisip niyang narinig niya na may mga tao sa labas. Binubuksan niya yung pintuan ng kanilang safety room, hindi niya mabuksan. At narinig niya na sumigaw siya na narito ako. Dalawa kami dito. Marunong naman po siya mag-Hebreo eh. And then, yung pala po, yung pintuan ng kanyang safety room, naharangan ng mga nahulog na semento. Hindi ko ma-imagine na napakaswerte niya. Kasi sabi niya sa akin, yung 6th floor pataas, nawasak. Nung sumabog daw po ng malakas, nabasa sila ng tubig. Pero nasa safety room siya. Tapos yung hawak-hawak na tasa na matanda, nabasag daw. Tapos yung tinitirang apartment nila ng alaga niya, nawasak yun. Iniisip ko, anong klaseng design yung safety room na yun? Ipapa-explain ko sa inyo kung paano masasabing yun, naging safe. Sabi ko, kung may safety room, bakit hindi naligtas yung nasa taas kung may safety room? Ang sabi niya, kada floor ay merong safety room. Yung safety room ng lahat ng nasa taas niya, nawasak ng bomba. At yung nasa uluhan yun, nawasak. Sila ang hindi nawasak. Imagine niyo, para po bang isang drum na nasa loob ng isang bahay. Yung drum, yun yung safety room. Nandun sila sa loob noon. Ngayon, for example, i-explain ko sa inyo ha. Halimbawa, itong bahay na to, dito sila pumasok ng kanyang alaga. Then sa 2nd floor, sa 6th floor, mayroon ding safety room. Iba namang nakatira. Pumasok din dito. Nawasak to. Mataas yun, 4 na palapag yung nawasak eh. Nawasak din yung safety room ng nasa taas niyang floor. At itong safety room nila ay hindi sila ng alaga niya. Kaya dinudyusan yung Pilipina na yon. Niligtas siya ng Diyos. At ayon sa pamilya nung inaalagaan niya,
Kung hindi dahil kay Isa, baka patay na rin ang magulang nila kasi nakita nilang nawasak yung apartment na tinutuluyan nila. Ngayon, itong safety room na to, nandito sila, tapos itong kusina, yan yung pinakang bahay. Paglabas niya, wala na yung kusina, wasak na. Ang natanaw niya sa baba, mga puno na. Imagine niyo po, ano? Mga puno na, wala na itong kusina, wala na itong sala. Hindi sila pwedeng makababa, huhulog sila. Kasi ang nakita na niya, mga puno. Ngayon, sabi nung may sumisigaw na sundalo, sinusure daw nila na clear yung paligid. Ngayon, may binutas dito yung mga IDF, sundalo. May parting binutas daw doon para makuha ang katawan niya at katawan ng alaga niya. Ang galing, no? Binutas, tapos may pumunta doon na tatlong sundalo para buhatin siya at ipasok to sa butas na yun. At siguro may tali, sinalo siya doon sa baba. Ganon din yung ginawa doon sa alaga. Isipin nyo, napakaswerte niya. Nung tinanong ko siya, tumataas po ang balahibo ko. At habang nasa aming hotel, aming pinagtatrabahuhan siya, at assign ako doon sa kinukumusta ko siya. Hindi pa rin ako makapaniwala at hindi daw siya natakot. Ibig sabihin, matindi yung faith ni Isa. Yun ang sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Be brave and strong. Kasi kung matakot ka, maaaring mapasama siya dun sa nasabugan. Diba? Kaya, napakaswerte niya at nakaligtas siya. Kapag nag-emergency alert, mas mabuting tumakbo tayo sa kailaliman. Kasi kahit yung bahay natin ay may safety room, kayang pasabugin ng bomba. Napakaswerte niya. Shoutout sa mga caregiver dyan at sa pamilya ni Isa na nasa Pilipinas. Pagpalain kayo ng Diyos. Pagpalain tayo ng Diyos. Kasi nag-rocket alert na naman ngayon sa Jerusalem at Tel Aviv. Bye-bye!